Alive na alive ang pananampalataya ngayon ng ilang tiga-Talisay City sa Cebu. Ang isa nila kasing kababayan na yumao mahigit 2 dekada na ang nakararaan, pinag-uusapang posible raw maging santo? Makalipas daw kasi ang halos 2 dekada mula nung ito'y inilibing, nang muli itong hinukay. 18 katuig na ni God. Hindi pa rin daw ito naaagnas. Ang mga lawas, wala. Saan ubak ko kayo? Si nanay, dili siguro ni siya magpahabwa, no? God blessed her body kung bakit siya ganyan. Maraming mga santo po na hindi rin naagnas nung hinukay ang katawan nila. Dumalo ako sa libing ni Nanay Luling. Naninig balahibo ko. Lah, parang wala lang nangyari. Buo pag yun ang iyahang tibuok lawas. Laoy, nay. Unsa may pasabot ni mo, nay? Buong balat talaga, hindi talaga nagbabago yung mukha niya, makinis na makinis. Yung pisngi niya at saka labi niya parang bago lang yung lipstick niya. Naniniwala pa ako na magiging santo siya balang araw. Por Diyos por Santo! La milagro ka ang Diyos. Ang di umano incorruptible o hindi naaagnas na katawan, mga labi ni Luisa Abano o si Nanay Luling. Diabetic siya yun. Dinala namin siya sa ospital. Sabi ng doktor, hindi na maliligtas ng nanay niyo. Kasi yung utak daw niya namaga. Halos 18 taon mula nung inilibing si Nanay Luling. Nito lang May 4, namatay na rin sa katandaan ang kanyang mister na si Tatay Felix. Ang huling hiling daw nito, ilibing siya sa puntod din ng kanyang misis. Gusto talaga niya na doon siya sa nanay ko. Isasama, mahal na mahal niya yung nanay ko. Kaya dapat silang dalawa doon sa libingan. Kaya isang araw bago ang libing ni Tatay Felix, ipinahukay ni Marcial ang puntod ng kanilang Nanay Luling. Dapat kukunin yung buto niya, tapos ililinis yung pinaglagyan niya para yung tatay ko naman ang ipapalit doon. Yung mga buto niya, ilagay namin sa sako, tapos itabi na lang sa kaniyang pinaglagyan ng tatay ko rin. Pero laking gulat nila nung binuksan ang kabaong ng kanilang ina. Laoy, nay. Unsa may pasabot ni mo, nay? Hindi niya ako binigo. Ang labi kasi nito, buong buo pa rin. La, wa jud nakuan si nanay, no? Hindi naman nagbago, ganun pa rin siya. Mula nung namatay siya, Iyang make-up bago paghapon niya, 18 na katuig. Na ang iyang buhi pa kaayo. Naong niya, klaro kaayo. Pagtanaw ro na mo, buo pag yun ang iyahang tibuok lawas. Yung buhok niya po, parang kumapal. buong balat talaga, hindi talaga nagbabago yung mukha niya, makinis na makinis. Yung pisngi niya at saka labi niya parang bago lang yung lipstick niya. Yung damit niya, malinis na malinis. Yung kamot, wapag ito siya maunsagin. Kuhan pa, ping to. Pwede tudlo. Murag bago pa daw namatay. Labis din nilang ipinagtataka ang kondisyon ng puntod nito. Humol siya sa tubig, no? Diluwa na lata. Og nagsudlan pa na, naghumol na siya. Layo kay ang dagat, ma'am, sa gilubngan ato akong nanay. Init yung ayo tong lugar ang iyang gilubngan. Ug nganong naa siya tubig. Dili siya init kay nangano naa man siya tubig. Imposible no ang iyang lungon ba wa sad siya na. Niabot og 3 ka oras nga mahubas siya. Kuha na mo dari kang Nanay Luling lagid nga puntod mo na tubig. Sa uban wala man. Anong gahi man asa? Ay lang sigpog sa dungoy kay basinyag mas suko noon nas nanay. Way baho, ma'am, kay ang mga suporterero nga nag-ukab didto, wa gyud makatimaho. Mauna amon natingad-an, ma'am. Oy, pinupog yun. Ang laki ng tuwa ko kasi sa mahabang panahon na nawala siya sa amin. Nakikita namin siya uli na ganun pa rin siya. Milagro po talaga. Kasi bakit 18 years na hindi talaga siya naaagnas? Hindi na lang namin inalis sa kanyang pinaglagyan
baka magalit pa yan. Tinakpan na lang namin uli at nilagyan ng halo, tapos ginawa ng bagong simento. Ipinatong na lang namin yung tatay namin sa ibabaw niya. Sukad nga nakita na mo si Nanay Luli nga wala na agnas, nagampo jud kong nga tabangan minimo, naalang mi sa may palas walay mga sakit. Turin na mo siya nga parang santo na talaga siya. Naniniwala pa ako na magiging santo siya balang araw. Ayon naman sa mga nakakakilala kay Nanay Luling, mabuting Kristiyano raw ito, likas na madasalin. Tuwing alas 3 ng madaling araw, dasal silang duha sa akong tatay. Magpukaway na sila, ma'am, kay mag-rosaryo. Dili gyud na sila mo absent. Kini ang picture frames kabilin sa akong inahan kung ampingan ni og kini usab Santa Cruz kani ang rosaryohan mauni ang iyang kabilin guwang pa ni nako. Wala na tong dangpan ang Ginoo ra jud. Muda jud to siya manimbata. At tila mapaghimala rin daw ang kanyang mga kamay. Si Nanay Luling, kilala raw na nag-alaga ng mga may sakit sa kanilang lugar. Isang araw sa mga minsang napagaling niya, si Neonita. Tong 2004 na ako'y gibati, appendix o kidney. Sinang Luling, magtanaw-tanaw yun na nako. Magpangutan na og sira man ka, naayo na baka. Kung haplasan ko niya, ng langis. Inanay nga ni kuha na ko ang lawas. Nga sa kadaghan niyang gitabangan, o swerte ko nga na tabangan niya. Tungod siguro na siyang kabuutan nga wala siya maagnas. Para sa simbahang Katolika, ang incorruptibility o hindi pagkabulok ng katawan ng isang tao sa ibang mga kaso, hindi ho sa lahat, tanda ng kabanalan. Katunayan, madalas itong naiuugnay sa mga santo. Ilan sa mga itinuring na incorrupt saints, sina Saint Cecilia, Saint Bernadette of Lourdes at Saint Catherine Labor. Partially incorrupt saints naman o bahagi lang ang hindi naagnas sa kanilang katawan kung ituring sina Saint Padre Pio, Saint Anthony of Padua at Blessed Carlo Acutis. Marami namang mga incorrupted body. Isa sa mga factors yan. Pinaka-basic yan yung kanyang uri ng pamumuhay. Holiness of life. Tapos yung pagmamahal sa kapwa. Tapos kung yan ay martir, siyempre, dapat ay may milagrong nangyari. Base na rin sa investigasyon na, oo nga nung nagdadasal ako kay ganitong pangalan ay meron talagang milagro na nangyari. At dahil yon sa intervention, intercession, itong kandidato na to for sainthood. Milagro ka ay Diyos. Nag-usap-usap nga kami, baka nga totoo yung mga sabi-sabi ng mga nagko-comment na baka santo na yung nanay mo. May tumawag sa akin, dalhin daw namin sa Vatican. Swerte daw kami kasi may nanay daw kami na ganun. Hindi pa po namin nasabi sa simbahan po kasi nagmamadali kami noon nung gihukay ang akong nanay. Matutuwa naman kami kung sasabihin ng pari, yan ang gagawin nyo sa nanay nyo kasi santo na yan ang nanay nyo. Kaya gagawin namin kung anong sasabihin ng pari. Milagro ka ang Diyos. Para malinawan ng pamilya, isinangguni namin ang kasong ito sa CBCP o ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Ang mga lawas, wala. Sanina ubak ko kayo? Si nanay, dili siguro ni siya magpahabwa, no? Ang CBCP nagbigay ng pahayag, mahigpit daw ang simbahan sa mga kwalifikasyon para gawing santo ang isang tao. Dahil incorruptible yung katawan ni santo na kagad. No, it doesn't work that way. Maraming mga santo na agnas na, buto na lang, pero santo sila. So yung incorruptibility, that is not. Kinakailangan lang makita na yung kanyang uri ng pamumuhay, banal yan, mapagmahal sa Diyos, pagmahal sa kapwa. Ngayon, kung naging incorrupt man yan, talagang bubusisiin pa ng simbahan yan. Gayunman, kung may mga nagsasabing isa itong milagro, marami rin naman ang hindi kumbinsido. Nahibong lang ko makakita na ako sa iyong lawas, pero dili kasag ko makakuan nga mahimo siyang santo. Kay daghan ba kayong proseso. Pero ano nga ba ang posibleng dahilan kung bakit hindi naaagnas ang labi ng tao kahit pa sa loob ng mahabang panahon? Embalming is meant
for delaying the decomposition. Kung maganda yung proseso ng aspiration at kung maganda yung proseso ng drainage, then much better yung magiging result ng embalming procedure. May factor din yung timpla ng formalin solution na ginagamit sa pagpe-preserve ng dead body. So, kung matapang yung formalin solution, mag-yield yun ng mas matagal na preservation for the dead body. Ang lawas, wala. Sanina ubag ko kayo? Sa decomposition, pwede nating tingnan yung internal factors, yung kung hindi ba namatay from an infectious process si nanay. Kung external factors naman, doon papasok yung lupa, kung saan siya nilibing, gaano kalalim, yung relative moisture at saka humidity doon sa paligid. Pero bakit din ba nagkatubig ang puntod ni Nanay Luling? Yung mga tubig sa libingan, that's called the water table aquifer. Yan yung layer ng lupa na water-bearing, may tubig. But if you will notice, meron dong water line makikita mo, which proves na ang tubig nagpa-fluctuate. And it only happens sa water table aquifer. Laoy, Nay. Unsa may pasabot ni mo, Nay? Pipiliin po muna namin siguro na doon lang sila munang dalawa, hindi lang muna hukayin yung nanay namin. Parang sabay lang silang namatay ang nanay ko at tatay ko. Siguro mauna ang iyahang gusto nga makita siya ni tatay nga hindi pa siya buto. Laoy, Nay. Unsa may pasabot ni mo, Nay? Maraming tanong tungkol sa labi ni Nanay Luling. Pero ang pinakamahalaga para sa kanyang pamilya, buong-buo pa ang kanyang labi nung sila'y nagkasamang muli ng kanyang mister. Tay, natuba na jud imong pangandoy nga magkuyog duha. Kapahuway na katay. Di na kami ngaon sa among nanay na nagakuyog na mong duha. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.